Ano po ba yung hinahanap sa'yo? Yung ano daw po, yung parang ano siya, yung didevelop. Mahalaga daw yun, sabi niya. Sabi ko, wala po sa akin yun, yung parang film. Oo. Sabi ko, wala po sa akin yun. Sabi ko kay ma'am, sabi niya, ibigay mo na sa amin para wala na problema. Ma'am, wala po sa akin, kahit anong gawin niyo, wala po sa akin talaga yun. Yun, wala akong mabigay. Yung pinabayan ko sa magwardya niya. Ano bang anong pagkakaalam mo na laman ng film? Mga picture daw mga picture. Nino? Ewan ko, basta sabi niya mga picture. Sino-sino yung mga involved dito? Si ano po? Detalye mo kung sino sila, ha? Opo. Si ano po, yung dalawang bodyguard, si Ian sa si King. Oo. Tapos, si Michelle D, si Samantha, si Ma'am Rian, saka si Barbara Rian. Ramos po, saka si Barbara. Yung katulong ni Samantha. Galing kami sa taping sa junction. Pag pag uwi ko po nung 17 ng alas 3, maling araw kami ni Ma'am Rian. Pagbaba pa po ng gamit, bigla pa ako nilang hinawakan, tapos binugbog agad ako dun sa loob. Kaya makaawa po ako. Kahit ano na ako siya, binugbog pa rin ako. Makaawa ko nila. Tapos nung nakaupo na ako sa upuan, pinapamin sa akin yung isa. Hindi ko mamin kasi wala naman sa akin. Titirahin na naman ako. Ilang beses ako tumumba sa upuan. Kaya, kahit anong makahawa ko, wala lang kanila. Tapos yung paalis si Ma'am Michelle sa ibang lugar, may petsa. Mga 6 ng umaga, 17. Tinuloy-tuloy pa rin yung pagbugbog sa akin, mga bodyguard niya. Mga kasama ko yun sa trabaho sila. Hindi po sila naawa sa akin. Tapos, si Ma'am Maria naman, andun siya. Sinampal niya ako, tapos minatukan niya ako ilang beses. Yun nga, ano ko, bakit pati siya, binatukan ako. Tapos noon, binugbugan naman ako ng mga bodyguard niya. Gusto ko umihi, hindi ako pinapaihi. Sabi sa akin, sige, umihi ka dyan. Tapos inamin mo, pero hindi ko ginawa yung tinis ko lang. Kaya umangat ako konti, umangat ako. Yung tinira ni Rauli ako, kaya tumakbo ko sa CR, malapit ang CR. Parang ganyan lang. Tumakbo ako. Umihi ako nung paglabas ko. Tinira na naman nila ako, gapang ako dun sa sa mimisa. Tapos bumangon ako. Tapos nung makaawa ko kanila na tama na, di ko na kaya. Kasi ginap sa akin sobra-sobra. Tapos nung nakasandal ako sa misa, may narinig ako na titirahin nila ako, tatapusin nila ako. Kaya nawala ko sa isip ko, tumalon ako 39 floor sa likod. Pagtalon ko, mga bandang siguro ibaba, mga 25 floor. Nakahawak ako sa lubid. Kamay ko na sa ugat. Tapos pagtalong ko nun, sa mga 25 floor daw, sabi ng ng OIC, pag-angat ng tinalon ng lubid, nakapasok ako ng parang siya, kwarto ng mga babae, pintana. Doon ako dumaan, naglakan lang ako, nagtanong pa sa akin ng babae, ano yung kuya, wala, sabi ko lang, padaan lang ako, dumaan ako. Pagbaba ako ng elevator hanggang sa ground floor, may lobby, nakita ko ng OIC, hinawakan ako pati yung dalawang bodyguard, hinawakan ako dito, pati dito. Inakyat ulit ako sa taas. Bakit sa taas? Yun, binugbog pa rin ako noon. Kasi bumaba yung OIC, wala na, binugbog pa rin ako. Tapos nung nabukasan, dumating yung Michelle D, mga 18, pinarusahan niya ako. Michelle D, yung model. Opo, pinarusahan niya ako, inubaran niya ako. Binuhusan niya ako ng alcohol sa katawan, tapos isprayan niya ako. Natanong ko siya, ma'am, ano po gagawin natin? Sabi niya, maglalaro tayo. Sabi niya sa akin. Sabi ko, ma'am, ano po yun? Sabi niya, basta pagubad niya sa akin, wala ako damit. Yung ispray niya, inangatulog ko, ispray niya yung mata ko, tapos inaganyan ng dilang dalirit niya. Tapos noon, nawakan niya ang kamay ko. Ipinasok niya sa dalawang dito niya, saka dito. Tapos yung kamay ko, idiniin sa leeg niya. Inuhugot ko pa na hindi dumikit. Inano lang yung leeg niya. Sabi niya akin kasi gusto mong laro. Sabi niya sa akin. Tapos yun, naiyak ako. Tapos
dumating yung dalawang tatlong attorney. Hinahanap sa akin yun. Sabi ko, wala po sa akin kasi kung una sa akin yun, yung pagbugbog pa lang sa akin, naamin na ako. Sabi ko, alas din ako makiyagi, kapang-gapang na ako. Tapos yun, nung wala pala sa akin attorney, nag-usap sila sa likod. Yung nagpakit sila ng pulis. Pagkakit ng pulis, nagtanong sa akin ng pulis, nasa iyo ba? Wala. Sabi, wala po sir. Sabi sa akin, paano yun? Dadaling ka namin. Sabi ko, sige, okay lang po sir, okay lang po. Dinala ako nila. Pagdating dyan sa may Makati Station, sa may Iwan Ayala, 30 minutes ako dyan, kinulong muna. Pinitsuran ako. Tapos, dinala ako sa medical ako. Tapos sabi ng pulis nung sa medical, wag mo lang sabihin na binugbog ka para mabilis yung ano natin. Ang presiso kasi anong oras na. Sabi ko, sige po sir. Sabi niya, basta sabihin mo lang wala para mabilis tayo. Sige po sir. Dinala ko sa kulungan. Kinitsuran ako ulit doon, yung may hawak ako. Pinasok ako ng dilaw. Kasi pinasok ako doon. Kinabukasan, dumating si Ma'am Michelle D. Saka yung Samantha, yung bodyguard. Dating ko doon, hindi kami nagharap na sa pinto siya, kausap niya yung mga pulis. Ako naman sa loob. Pero nasa loob din siya, pero sa pinto banda. Kinausap pa mga pulis, nasa iyo ba, ibigay mo na para matapos. Sabi ko, wala po talaga sa akin yun. Kahit doon pa lang bugbog sa akin, wala talaga. Ibibigay ko na kung nandito sa akin, sabi ko. Kasi hirap ay pinagdaanan, sabi ko. Tapos yun, pag, hinakita ko sa third floor, binugbog ako ng 2 pulis sa taas. Pinapaamin ako. Kasi pa ako. Tapos yung 2 bodyguard niya, dalawang babae sa isang lalaki, pumunta sa amin yun. Kinuha yung pinitsura yung apo ko na anak. Tapos edad nila kinuha. Tapos cellphone ng asawa ko dinala nila. Tapos bumili sila ng bagong cellphone, iniwan sa asawa ko. Pero pag dinadala ng asawa ko sa labas, tumutunog. Parang mayroon device kung nasaan ang asawa ko pupunta. Tumutunog yung cellphone. Kaya lumapit ako dito sa NBI.